Isang magandang araw mga kabayan. Ito, News That Matters po. Ito, panonoorin na po natin itong si Senator Marcoleta. Yung pag-uusapan dito, yung sa video na to, yung sistema sa pambansang budget natin mga kabayan. Ito, umpisa na po natin. Huwag natin patagalin to. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pare, sistema. Pagkakakitaan. Yan, opo. Yan. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program, Mga kababayan. na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP. Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, guys, ang talino talaga itong si Senator Marcoleta, no? Hindi talaga nagkamali si former President Duterte yung kakasabi, yung pagkakilala ka dito kay Senator Marcoleta na matalino talaga to. Buti na lang at naging senator tong si Senator Marcoleta dahil kung wala to, nako, isa ito sa mga nagtatanggol sa atin, yung mga sa galit sa mga corruption na yan. Buti na lang at nandito si Senator Marcoleta at nanalo. Pasalamat tayo mga kababayan ha. Kaya tama po yan. Kung boboto po tayo, yun tamang politiko. Katulad netong si Senator Marcoleta. Yung mahal niya yung kanyang trabaho, hindi siya tumitigil. Kung walang Blue Ribbon Committee, nandito siya. Dito sa mga TV station, nakikipag usap-usap regarding about dito sa mga nangyayari sa bansa natin. At least, habang walang ginagawa, meron siyang ginagawa. At least may pinag-uusapan at may binabalita para naman nalalaman natin yung mga nangyayari dito sa gobyerno natin. Salamat po, Senator Marcoleta. Hindi tataas sa 4%. Yung ating debt to GDP ratio, ganito. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Ikaw naman, DENR. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Lahat ng sangay ng gobyerno. Ang DBM ngayon, como siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget. Magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw nakakalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayon hanggang sa talino talaga ni Senator. Yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na
tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM, ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila, nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Yun kung tawagin nila NEP. Opo, yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin. Okay. So far, nagets ko na yan. So yung parang yung mga insertions na yan, mga Senator Marcoleta. Ba't di na lang kaya tanggalin yung mga insertion na yan, ano? At kapag yung mga may pondo-pondo na yan, yung mga pera, yung mga allowance na allocable na yan, yung mga binabagsak sa mga kongresista, dapat ilagay na lang sa, ano kaya kung ilagay na lang sa bank transfer? Para at least naman, nakikita natin at namomonitor ng mga taong bayan. Kung gusto nating malaman, at least sa bank transfer, nakikita natin kung saan napupunta. Di ba? Make sense yung, kunwari, yung nag-deposit yung isang congressman, nag-withdraw, kung saan niya dadalhin. Nalalaman natin. Ba't di na lang gawin? Kasi kung bigla-bigla na lang ng insertion, may bigyan ng budget, hindi nasisilip talaga ng ano yan, ng taong bayan. Katulad na lang, yung mga na yan, sa mga election na yan. Kapag tumakbo yung isang mga politiko, tapos may mga nagdo-donate na kanyan, yung mga tao na yan, yung mga businessman, yung mayaman. Siyempre, pag nanalo yung yung politiko, magkakaroon pa ng utang na loob yung isang politiko dun sa businessman na yun dahil tinanggap niya yung pera. Dapat alisin na yung mga ganyan-ganyan, yung donate na yan dito sa gobyerno natin. Yung mga kasi kung may donate na yan, magkakaroon talaga ng corruption. Kasi hindi mo kasi utang na loob mo yun eh. O kaya kung mag-ano na lang ng batas dito sa bansa natin ng death penalty. Para kung nag-corrupt yung isang government official, mabibitay siya, mawawala siya. Siyempre, katulad dun sa ibang bansa, dito sa Asia, may mga death penalty na dito. Kaya bawas ang corruption nila, kaya asensado sila, kaya nakafocus sila, love nila yung trabaho nila, dedicated sila sa work nila. Yung mga government officials doon. Hindi katulad dito, wala kahit nga sino-sino na tumatakbo. Kahit nga yung mga walang alam sa politika, tumatakbo na rin maging katulad ng mga artista. Tatakbo na lang kung ano-anong, hindi naman lahat ng mga artista walang alam. Pero meron din dahil nga sikat, ngayon wala na siya, o laos na, sikat dati, laos na, tatakbong mananalo dahil artista Pero pagdating naman sa batas, di niya alam ang trabaho niya. Yun ang point doon. Yun dapat, yung gobyerno natin, maghigpit sila, maglagay sila ng mga batas na mga katulad na death penalty para matakot sila. Para yung talaga kahit sino nagkasala, paparusahan talaga. Parang sa mga ibang bansa, yun ang kulang ng Pilipinas. Masyado tayong maluwag, masyado tayong kampante. Kaya ang kawawa dito, yung mga taong bayan, ang nagpapakasasa lang dito at nagpapakasarap na yumaman, yung mga politiko. Yun, mga binubulsa nila yung mga pera natin. Real talk yan, mga kabayan, real talk. The power of the purse. Tama po. In the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Representatives. Sa House of Representatives. Ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po, para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Halimbawa, na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubaw. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. Ngayon, para hindi na po kayo manggulo,
Sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May alam. Yun yung Ito sinasabi yung ko. allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yun. Allocable. Danyos perwisyo. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. My God. Kasi bawal na yung pork barrel. Oh my God. Si mga kababayan, nakita nyo ha? Yung congressman pa lang, ang budget niya, 1 billion. Oh my godness. Ngayon, lilista-lista lang yung mga project. Yan katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta. Lista-lista. Okay lang yung project, lista-lista, gagawa. Yan, sobrang laki ng budget, 1 billion. Posibleng walang corruption. Talagang walang maluwag talaga. Maganda sana kung may budget talaga sila. Pero nakikita natin at namomonitor, yun sanang ilagay nila sa batas. Yun ang kulang sa Pilipinas. Kahit bigyan mo man ng budget yan, kahit bigyan mo man yung isang tao, kunwari ako yung isang namamahala, bigyan ko ng budget yung isang tao. O ito yung gagawin, ito yung budget mo, kailangan makita ko yung resulta in 2 days anong budget mo, pati nga. Nakikita mo yung resulta at saan napupunta yung pera. Kasi may budget namomonitor mo rin. Parang yung anak mo, bigyan mo ng nababudget mo, alam mo yung gastos. At least alam mo yung napupunta yung gastos. Dito sa bansa, bagsak lang sila ng bagsak wala kasi sumisita maluwag mga kabayan, di ba? Ganun dito yung sistema natin mga kababayan. Kaya tayo, napag-iiwanan tayo ng mga iba't bansang na nasa Asia na yan. Number 1 corrupt tayo. Kaya isa sa Pilipinas, sinasabi nila, maganda sa Pilipinas, kaya lang ang problema, yung gobyerno natin. Kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andyan po yung speaker. Andyan po yung deputy speaker. Andyan po yung majority leader. Andyan po yung deputy majority leader. Andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. Yan. O magkano naman yan? Ito po. Bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay ba, iba po yung program. Kanina naman yan. Ay, yan bago yung mga na naman, hindi pa guys. nakikitang maaaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. So, House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Hindi itataas ngayon sa Senado. Tama, noong isang araw pala siya, napasa na mukhang... Napasa na. Ayan mga kababayan, narinig natin si Senator Marcoleta. Ang talino talaga ni Senator Marcoleta. At nagpapasalamat tayo dahil may maganyan tayong mga senator. Buti na lang at binoto natin tong si Senator at nanalo. Sulit yung ating pagkakaboto sa kanya. Dahil talaga naman nakikita natin yung kanyang dedikasyon na binabantayan yung mga korupsyon dito sa ating gobyerno. Sulit talaga itong si Senator Marcoleta. Hindi katulad ng iba dyan, ginagamit lang yung posisyon para manahimik at magnakaw ng pera ng ating bayan. Ay nako po, Diyos ko. Ay nako mga kababayan, marami sana tayong mga pera kung alam lang ng mga ating government official kung saan gagamitin. Kaso sa sobrang luwag ng ating leader, wala talagang nangyayari. Lumulubog pa rin ang bansang Pilipinas. Kaya mas mainam, mag-resign na po kung sino man ang napapatamaan dyan. Dahil itong bansa natin ay nalulubog lang sa utang at ang yung mga mahihirap na kababayan natin ay lalong humihirap. Yan lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan i-share, subscribe at i-like itong videos na to at nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News that matters. God bless.